Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng sugar donut. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 20 grams, asukal 75 grams, asin 10 grams, fresh milk 100 ml, tubig 150 ml, at margarine or butter na 75 grams. Ilagay na natin ang bread flour at yeast. Haluin muna natin ito. Ilagay na natin ang fresh milk, asukal, asin, tubig, at pagkatapos ay atin na itong haluin. Pagkatapos haluin ng bahagya ay atin nang ilagay ang ating margarine. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At kapag nagsama-sama na sila ng kaunti ay pwede na natin itong masahin gamit ang ating kamay, para na rin po makuha po yung ibang mga natira. At pagkatapos po nito ay atin na po itong padaanin sa ating roller or masahin po gamit ang ating roller. Just take your time lamang din po mga ka-bakers. At atin lang po itong ipapa-roller or ipapadaan sa ating roller hanggang po sa kuminis na po siya ng parang ganito. Yan, at dahil makinis na po ito ay atin na pong ihinto or i-stop na po natin ang pag-roller. Kukuha naman tayo ngayon ng ating plancha at nalagay tayo ng mantika. Medyo makapal-kapal na mantika nga lang po ang kailangan ating ilagay dito. At pagkatapos po ay atin na pong hiwain ang ating dough. Hiwain lang po natin siya. At ito na po tayo. Tayo na po ay magpapahaba nito at maghahati-hati na po tayo. 30 grams nga po pala ito. At nakadepende na rin naman po sa inyo kung gusto niyo po bang bawasan or kung gusto niyo po siyang dagdagan. Pero kung ibebenta nyo rin po ng 5 pesos ay okay na okay po ang 30 grams. Pagkatapos naman po ay atin na po siyang pabilugin. Bilugin lang po natin siya at pagkatapos po ay atin po siyang ipa-flat. Kailangan po siya ma-flat para po maging circle po yung resulta ng ating dough or ng ating donut. At ito na po siya pagkatapos mga ka-bakers. Atin lang po itong ipahinga ng mga 60 minutes. At maglalagay po tayo ng plastic para po hindi siya mamalat. After 30 minutes po ay atin na po siyang bubutasan sa gitna. Atin lang po siyang dadahan-dahanin para po hindi po siya tuluyang mamatay. At pwede rin naman po natin siyang tusukin. Yung gamit lang po yung daliri natin. Tapos i-adjust lang po natin ng kaunti. Basta lang magkaroon po siya ng butas. Na parang ganito po. Dahan-dahan lamang po. Hindi mo po kailangan perfect yung butas. As long as meron lang po siyang butas sa gitna ay okay na po yan. Kasi po kita po siya kapag naluto na. Atin na po itong ipahinga ulit ng 10 minutes. Lagyan lang po natin ng plastic. At after 10 minutes po ay atin na po itong ilalagay or iluluto sa ating mantika. Na mainit na po dapat ang ating mantika dito mga ka-bakers. At ang pagkaluto po nito ay kailangan naman po ay mag-golden brown na po siya bago po atin ito baliktarin. Medyo napadami nga lang po ng isa ang aming nilagay dito kaya po medyo masikip siya tignan. Pero okay na po ito mga ka-bakers at okay na po ito baliktarin. Ganito lang po ang kailangan natin gawin at tandaan. Siyempre pagkatapos naman po na maging golden brown na din ang kabilang side ay okay na po ito para atin na pong hanguin. Dahan-dahanin lang po natin, baka po matalsikan po tayo. Siyempre, pag nilalagay nga rin po natin, kailangan po talaga natin na maipatulo yung mantika. Kung wala naman po kayo nito, ay kung okay na po ang tissue para po masipsip po ang mantika. Siyempre, atin na po itong ipahinga or atin lang po siyang ayusin ng kaunti para po mas tumulo po ang mantika at saka po para po mas lumamig na siya. Bago po kasi atin ito lagyan ng asukal ay kailangan po muna itong mapapahinga or mapalamig para po hindi po matunaw ang ating asukal. Ayan, ito na po ang kanyang itsura at mukhang nakakapakhaw na po talaga siya pero kailangan po natin itong palamigin. At kapag malamig na po ay okay na po ito para ilagay na po or maglagay na po tayo ng asukal. Ang atin lang po gagawin ay atin lang po siyang ipaiikot sa asukal. Kumakapit na rin naman po ang asukal dito. Atin lang po siyang paikot-ikutin ng dahan-dahan. At yun lang po ang kailangan natin gawin. At syempre, eto na po ang ating finished product mga ka-bakers. Na sobrang sarap, sobrang malinamnam, at higit sa lahat ay winner na winner ka talaga. Kahit may asukal man o wala, ay talagang masarap na masarap po talaga itong kainin. Kaya naman,
Ano pa pong hinihintay niyo mga ka-bakers? Gawin niyo na din. At hindi naman talaga kayo magsisisi dito dahil mabenta po talaga ito. Lalo na kung gagawin niyo pong pang negosyo. Ito na po ang ating food for the soul ngayon. Mga awit 31:24. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kayaway nagtitiwalang lubos. Amen? Amen mga ka-bakers. Lagi lamang po tayo magpakatatag dahil kasama natin palagi ang Panginoon. Gusto lamang po naming magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga commenters, likers, sharers, at sa lahat po ng ating mga silent viewers. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.